Mapagpalang araw mga kaibigan at katropa, nauya inuwi ang newly crowned WBC at WBO Super Bantamweight Champion ay nagsasabing naisip niyang maging featherweight champion in the future at dagdag pa sa kanyang sinabi na baka ang pag-akyat niya sa featherweight division ay mas mapaaga within 2 to 3 years. Ayon sa kanya, kung nagkaroon ng uncertainty ang kanyang huling laban kay Stephen Fulton ng July ng taong kasalukuyan ay di niya iisiping umakyat sa featherweight division. Kung ating maalala sa kanilang laban, tinalo niya ng walang kahirap-hirap si Stephen Fulton. Panalo siya via 8-round TKO. Ayon pa kay Inoue, ng kanyang laban kay Stephen Fulton ay wala man lang siyang naramdamang kahit katiting na pressure. At sa kanyang panalo, doon naisip ni Inoue na ang kanyang boxing capability ay hindi lang para sa Super Bantamweight Division, kundi kaya niya pang umakyat sa Featherweight Division. Pero sa ngayon, nakatuon pa ang kanyang focus sa isang unification fight para matupad ang hangad niyang maging 2-division undisputed world champion. Expected na maglalaban sila ng isa pa nating pambato na si Marlon Tapales na siyang may hawak ng WBA at IBF Super Bantamweight Championship. Inaasahan na ang kanilang laban ay magaganap sa taong kasalukuyan. Kung ating maalala, nagkaharap na sila ni Marlon Tapales sa ibabaw ng ring matapos ang kanyang panalo kay Stephen Fulton at doon parang nagkaroon ng maginoong usapan na maglalaban silang dalawa. Bagamat wala pang exact schedule ng kanilang laban, pero mukhang done deal na ang kanilang laban sa taong kasalukuyan. Kung sakaling mananalo si Tapales over Inoue, si Tapales ang kauna-unahang Filipino undisputed champion. At kung sakaling manalo si Inoue, ay magiging 2-division undisputed champion na ang monster ng Japan. Samantala, sa isang interview, nagpahiwatig ng kaseryosohan ang monster ng Japan sa kanyang hangad na maging 2-division undisputed world champion. Dahil kung noon nasabi niyang hindi niya napapanood ang mga laban ni Marlon Tapales, ngayon nasabi niya na recently napanood niya ang isang video ng laban ni Tapales kontra Hiroaki Tishigawa na naganap ng December 2021. Sa laban na ito, panalo si Tapales via second round TKO at may comment siya sa performance ni Tapales na ayon sa kanya, can move flexibly and will utilize his upper body. Since he has a good defense technique and one-punch power, he is possibly stronger than Fulton. Dapat paghandang mabuti ng ating kababayang Marlon Tapales ang laban na ito dahil ayon kay Monster ng Japan ay nagsimula na siya mag-training na ang nasa isip ay ang kanyang laban kontra Tapales. At ayon kay Inoue, kung may final decision na kung kailan ang kanilang laban ay sasabak na ito sa kanyang nakagawiang training camp na 1.5 buwan. Dagdag pa ni Inoue, pag napagtagumpayan niya ang laban kay Marlon Tapales, sa kanya lalabanan ang ating pambato, 3-division world champion at current WBO Global Super Bantamweight Champion General Cuadro Alas Casimero na may nakaschedule na ding laban sa October 12 na magaganap sa Japan kontra Ogoni, at former 2-division world champion Luis Neri at Murodjon Akhmadaliev. Sana'y tutuhanin na ng monster ng Japan na ang kanyang sinabi na lalabanan niya na ang ating pambato na si Cuadro Alas para matuloy na ang most anticipated fight nilang dalawa para magkaalaman na. Dahil kung gawin niya lang na pang-hype ang kanyang sinabi para sa laban nila ni Tapales at pagkatapos ng laban ay madami na naman siyang alibay, nagpapatunay lang na takot talaga ang monster ng Japan sa Cuadro Alas ng Pilipinas.